Nakaupo si Denver sa rooftop ng Regalia Hotel. Malapit nang maubos ang sigarilyo sa pagitan ng kanyang mga daliri. Maganda ang tanawin dito. Kumikinang ang karagatan sa malayo habang nakakalat sa ibabaw nito ang mga puting yate at umiikot sa kalangitan ng mga ibon sa dagat. Tumunog ang phone niya sa mesa dahil sa isang text notification isang fundraiser. $400 had been deposited. Nagpalitan ng ngiti si Hinaro at si Franco at sinabing, napakaswerte mo. Nilang maganda ang sis-in-law ko. Nakahanda rin siyang gumastos ng pera para sa'yo. Ito ang unang beses na gumastos ka ng pera ng isang babae, tama? Masarap ba sa pakiramdam? Tumingin na masama sa kanya si Denver at tinabi niya ang kanyang phone. Kahit blanco ang ekspresyon ng mukha niya, nakaramdam siya ng tuwa. Di niya inaasang ipapadala talaga sa kanya ni Pamela ang pera. Kalkulado na niya ito. $400 na lang ang laman ng kanyang account. Diniin niya ang sigarilyo sa ashtray at tumingin siya sa malayo. Nagkaroon ng komplikadong ekspresyon sa kanyang mukha. Oo nga pala, ang pabulong na sinabi ni Franco. Di maganda kung si Hinarong gagawa nito kaya ako na mag-iimbestiga sa Baufest. Si Monica Coronel isang mid-level executive sa kumpanya at madalas siyang mambuli ng ibang empleyado dahil shareholder sa kumpanyang tiyuhin niya. Tsaka sa kalagitnaan ng report niya, nagdalawang isip si Franco kung sasabihin niya ba kay Denver ang ibang nalaman niya. Tumingin sa kanya si Denver. Sige lang, girlfriend din siya ni Joaquin Fortalejo? Ang nag-aalinlangang sinabi ni Franco. Si Joaquin Fortalejo ang namamalaha sa department ni Pamela. Naging senior din siya ni Pamela sa university at nililigawan niya siya noon. Tumingin siya sa mukha ni Denver. Malamig to at walang kahit anong ekspresyon ngunit kumuyom ang kamay niya na nasa mesa. Umubo si Franco. Matagal na yon nung nasa kolehiyo pa sila. Maliit na bagay na lamang yon. Sumagot si Denver at tumingin sa kanya. May sinabi ba ako? Gustong matawa ni Franco. Di nagsalita si Denver ngunit mas malalayon kaysa sa nagsalita siya. Sige lang. Laging pinag-iinitan ni Monica Coronel si Pamela sa kumpanya. Ito rin dahilan kung bakit di lang karoon ng sales si Pamela sa unang buwan nga sa kumpanya. Sumimangot si Denver. Ano bang mahirap dito? Kinumpas ni Hinaro ang kanyang kamay. Gusto mo bang turuan na leksyon ng Monica Coronel na to? Ako nang bahala. Pwede ko ring i-dispatcha si Fortalejo para sa'yo. Nagpatuloy sa pag-ubo si Franco habang nakatingin siya na masama kay Hinaro. Hindi na kailangan. Malamig ang tono ng boses ni Denver. Mga walang kwentang bagay lang yon. Makakahatak lang tayo ng atensyon kapag gumawa tayo ng gulo sa isang maliit na kumpanyang kagaya nito. Hayaan nyo na si Pamelang asikasuhin tungkol dito. Sige, ang sabi ni Franco. Naiintindihan ko kung ibig mong sabihin, Hindi natin kailangan mag-aksaya ng pagod sa mga taong gaya ni Monica Coronel at Joaquin Fortalejo. Pwede namang mag-resign si Pamela kapag may ginawang di maganda yung mga taong yun, para namang di mo siya kayang buhayin. Humuni si Denver at nagsalin siya ng kape sa baso niya. Pagkatapos na ilang sandaling katahimikan, nagkaroon ng misteryosong tingin sa kanyang mga mata. Nasa labas si Pamela ngayon para magbenta. Yun lang ang sinabi niya bago siya tumayo at umalis na sa rooftop. Pinagbasda ni Hinaro ang likod ni Denver at napanganga siya na parang isang tanga. Kagaya ng inaasahan agad na naunawaan ni Franco kung anong gustong sabihin ni Denver. Anong nangyayari? Napanganga si Hinaro. Nakakainis si Napakalabo niya talaga. Ngumiti si Franco at sinara niya ang bibig ni Hinaro bago niya sinabi sa kanya na, tingnan mo kung anong nangyari. Tingnan ang ano. Tingnan mo kung sino mga kliyenteng binisita ni Pamela ngayong araw. Tanga. Naguluhan si Hinaro. Akala ko ba ipapaubahin na natin yun sa kanya? Umirap si Franco. Napapagod siyang makipag-usap sa isang taong gaya niya. Noong makauwi si Denver, hindi pa nakakauwi si Pamela. Tumingin siya sa kanyang orasan at napansin niya na may oras pa bago lumabas ng trabaho si Pamela. Tumingin siya sa paligid ngunit malinis pa rin ang bahay at nakaayos lahat ng gamit kahit naabala sa trabaho si Pamela nitong mga nakaraan. Ngumiti si Denver. Abala na siya sa maraming bagay ngunit nagsisikap pa rin siya sa pagtatrabaho nang hindi nagrereklamo. Kailangan din niyang asikasuhin ng mga gagastusin nila sa bahay. Mukhang totoo ang sinasabi niya. Talagang balak niyang mamuhay nang kasama siya habang buhay. Habang buhay? May papangako nga kaya niya kay Pamela ang habang buhay?
Kumunot ang mga kilay ni Denver habang nag-iisip siya ng malalim. Pagkatapos ay nagpunta siya sa banyo. Habang buhay man silang magsama o hindi, kailangan niyang mamuhay na maayos ngayon. Naalala niya na sinabi ni Pamela na pagmamay-ari nilang dalawa ang bahay na ito. Bilang asawa ni Pamela, dapat tulungan niya siya sa mga gawain sa bahay. Natuwa si Denver at tumingin siya sa basket ng labahan. Nakatambak pa rin dito ang mga damit na sinuot nila sa nakalipas na 2 araw. Balak niyang labhan ng mga to. Iniisip niya na matutuwa si Pamela pag uwi niya. Mabilis niyang binuhos ang mga laman ng basket, ngunit may maliit at kulay puting bagay na nakakuha sa atensyon niya. Yumuko siya upang damputin ito. Biglang may naramdamang kakaiba si Denver dahil sa malambot na hipo nito at sa naiwang amoy nito. Ito ang bra ni Pamela, isang simpleng disenyo. Ngumisi si Denver. Dinilaan niya ang kanyang mga labi at pakiramdam niya na uuhaw siya. Noong nahimasmasan siya, noong nilalagay na ang mga damit sa loob ng washing machine, narinig niya ang tunog ng pinto at kasunod ito ang boses ng isang maliit na babae. Denver, nandito ka ba? Diyos ko, naparami ako ng inom ng tubig ngayong hapon. Mamamatay na ako. Kailangan ko nang magbanyo. Biglang nagtagpo ang kanilang mga mata. Natulala silang dalawa. Gulat na tumingin si Pamela kay Denver bago lumapit ang tingin niya sa baba at nakita niya ang basket ng mga labahan sa tabi ni Denver. Ang maruming labahan, ang washing machine na nakabukas, ang pinto, at napasigaw siya at namutla sa isang iglap. Bakit hawak mo yan? Nagmamadali siyang lumapit at hinablot niya ang kanyang bra mula sa kamay ni Denver. Wala siyang ibang hiling kundi ang ibaon ang sarili niya sa lupa. Nahiya din si Denver. Base sa reaksyon ni Pamela, iisipin ng sinumang di nakakaalam sa nangyari na mayroong magnanakaw sa bahay nila. Teka lang, hindi naman siguro magnanakaw ang tingin niya sa kanya, hindi ba? Yung manyakis na klase ng magnanakaw na puro bra lang kinukuha? Si Denver, na halatang nagulat, ay umubo. Sinubukan niyang sagutin si Pamela ng mahinahon. Wala akong gaano magawa dito sa bahay, kaya naisip ko maglaba. Nanatiling nakatingin sa baba si Pamela. Ayaw niyang tumingin kay Denver habang kumakabog ng malakas ang kanyang dibdib. Ano? Iiwan mo na lang yan dito. Ako lang gagawa niyan mamaya. Hindi ba sinabi mo kailangan natin kumilos pareho para sa pamilya natin? Dapat din natin paghatian ng mga gawain sa bahay. Ayos lang yun. Ayos lang talaga. Akin to, ako nang bahalang maglalaba dito. Nagpatuloy sa pag-iling si Pamela. Nakakatuwa siyang tignan kahit nahihiya at naiinis siya. Tumingin sa kanya si Denver. Muli na namang bumugso sa loob niya ng parang isang mabangis na hayop ang init na pinipigilan niya kanina. Asawa mo ako. Malamig ang boses niya habang sinasadya niyang magsalita sa tapat ng tenga ni Pamela. Magkasama tayo dito. Hindi ba't tama lang nalaban ko ang bra mo para sa'yo? Nanatiling nakayoko ang ulo ni Pamela habang puno ng kaba ang mga mata niya at bumilis ang paghinga niya. Nang dumikit sa likod niya ang mainit na dibdib ni Denver at tinawakan niya ang kanyang bra, sa kabila ng kabang nararamdaman niya, hindi siya nagpakita ng anumang senyales ng pagtanggi. Mistula siyang isang kuting na walang kalaban-laban dahilan upang makaramdam ang lalaki ng kagustuhan na protektahan sa at angkinin. Bigla, hinila ni Denver si Pamela bago siya nito hinalikan. Agad na lambot ang mga binti ni Pamela dahil hindi niya alam kung paano humalik sa harap ng malakas na presensya ng lalaki. Wala siya magawa kundi halikan din ng lalaki. Lalo lamang tumindi ang pagdinais si Denver na alagaan siya dahil sa kawalan niya ng karanasan. Namula ang mukha ni Pamela dahil sa paghalik sa kanya ni Denver habang hinihingal siya at naluluha ang kanyang mga mata. Natulala siya kay Denver. Hindi niya alam ang susunod niyang gagawin, ang dapat na nangyari nung gabi ng kasal. Mangyayari na ba yun ngayon? Denver. Para bang isang senyales ang mahinang boses ni Pamela na mistulang isang munting kuting na kumakaluskos sa puso ng lalaki. Binitbat siya ni Denver at naglakad si Denver papunta sa kwarto bago siya bumagsak sa kama kasama siya. Huhubaran na sana niya si Pamela nang biglang tumunog ang kanyang phone. Paulit-ulit tong tumunog. Determinado tong pasagutin siya. Bumuntong hininga si Denver at bumangon siya mula sa kama upang pumunta sa may sala. May bahid ng inis ang boses niya nung sinagot niya ang tawag. Anong kailangan mo? Sa kabilang linya, kinilabutan si Henaro nang marinig niyang boses ni Denver at nautal siya. Naistorbo ba kita? Halos umakyat sa lalamunan ni Henaro ang kanyang puso. Nararamdaman niya ang pagdanais na pumatay na nagmumula sa lalaki sa kabilang linya. Naistorbo ba niya siya?
Tiningnan ni Henaro ang kanyang relo at hinampas niya ang kanyang kamay sa kanyang noo. Buwisit. Kung naistorbo siya habang nagsasaya, gugustuhin din niyang pagpira-pirasoy ng istorbo sa kanya. Sinubukan niyang magpaliwanag. Hindi ako tatawag kung hindi to isang emergency. Akala ko hindi ka matutulog ng maaga. Magsalita ka na. Sumigaw si Denver sa sobrang inis niya at pumunta siya sa balkonahe bago niya sinara ang pinto sa likod niya. Mukhang kailangan mo nang bumalik sa Centralis. Ang pabulong na sabi ni Henaro. May kumalat na balitang hindi ka papatay at nag-aalala ang lolo mo, pati na rin ang mga magulang mo. Sige. Sumimangot si Denver. Tatawagan ko sila pero hindi pa ako makakabalik sa Centralis. Hindi naintindihan ni Henaro kung anong nasa isip ni Denver, ngunit wala siya magawa kundi sumang-ayon sa kanya. Oo nga pala, tinignan ko kung sino yung naging kliyente ng sis-in-law ko ngayon at nalaman ko na yung kliyenteng nakausap niya ngayon para sa isang sales ay yung kliyente na 3 buwan ang kinakausap ni Monica Coronel. Sa tulong ko, makukuha ni sis-in-law ang deal. Malaki ang komisyon para sa isang to. Makakakuha siya ng $15,000. Lalong nainis si Denver nang pinutol niya ang tawag at di man lang niya pinatapos sa pagsasalita si Henaro. Muling nagulahan si Henaro. Sinlinan niya ng wine ang baso ni Franco na nasa tabi niya at nagtanong siya, may nasabi na naman ba akong mali? Halos mamatay kakatawa si Franco. Sa tingin mo ba, matutuwa siya kung sinira mo na ang kaligayahan niya? Hinampas ni Henaro ang sarili niyang bibig. Dahil sa sobrang pagsisisi, tsaka bakit napakarami mo pang sinasabi kahit na nakuha naman ni Pamela ang sale? Nanlalaki ang mga mata ni Henaro. Mali ba ang mga sinabi ko? Umirap si Franco. Si Pamela ay isang baguhan, pumirma ng kontrata, kasamang isang kliyente na 3 buwang kinausap ni Monica Coronel na nabigo siyang i-close ang deal. Ano sa tingin mo ang sasabihin nila tungkol sa kanya? Nanahimik si Henaro. Isa pa nakita kong sales proposal ni Pamela. Bumuntong hininga si Franco. Para tong textbook example ng isang proposal. Kahit wala ang tulong mo, pipirmahan to ng kliyente niya. Kaya hindi na ikaw ang dahilan kahit nakuha ni Pamela ang deal. Kuha mo? Napanguwi si Henaro at halos maiyak na siya. Sa susunod nga, gamitin mo yung utak mo bago ka kumilos at magsalita. Tinapik ni Franco ang kanyang balikat. Hay, dapat talaga nag-aral ako ng medicine dati para mapagamot kita. Sumandal si Denver sa railing ng balkonahe. Halos kasing dilim ng gabi ang malalalim niyang mga mata, kaya't mahihirapan ng sino man na makita ang emosyon sa kanyang mga mata. Salamat sa malamig na hangin sa gabi, mas naging mahinahon siya. Wala na sa kwarto si Pamela nung bumalik siya, pagkalipas lamang ng ilang oras. Tumingin siya sa paligid at narinig niya ang tunog ng washing machine sa loob ng banyo. Nakita din siya ni Pamela at nginitian nga siya at lumitaw ang 2 dimple niya. Medyo nahiya siya habang pinaghihiwalay niya mga damit na lalabahan sa washing machine at lalaban niya ng kamay at sinabing, sige na, ako na maglalaba. Bumuntong hininga si Denver sa kabila ng malakas na hikab niya. Mahirap kontrolin ang pagnanasa kapag nararamdaman niya na to at masama itong pakiramdam kapag bigla itong naistorbo. Kailangan niya itong unti-unting pahupain na ngayon. Mistura tong libo-libong mga uod na kumakain sa kanya. Kahit na nakakadismaya ito, hindi niya kayang kumilos na parang isang manyaki sa harapan ni Pamela. Hindi niya po pwedeng pilitin si Pamelang gawin yon. Pinilit na lamang ni Denver ng umiti at sumalampak siya sa sopa na parang isang pabigat nang bumalik siya sa sala. Binalot niyang kanyang sarili na parang isang burrito. Mabilis kumalat sa kumpanya ang balita na pumirma ng sales si Pamela, dahilan upang magbagong tingin sa kanya ng ilang mga senior niya sa sales department. Talagang nakakagulat na nakapag-sale siya agad na isang napakalaking deal kahit na wala naman siyang naging sales sa unang 2 buwan niya sa kumpanya. Pinuri siya ng sales director at sinabi na meron siyang potensyal at binigyan siya ng bonus upang palakasin ang loob niya sa regular meeting ng sales department. Naratiling mahinahon si Pamela habang tahimik ang inaobserbahan ang tingin ng lahat. Totoo ang pagbati sa kanya ng iba, habang iba na may nagpapakitang tao lamang. Meron ding mga taong gaya ni Monica na lantarang umiiwas sa kanya dahil sa inggit. Sa kabila nito, walang pakialam si Pamela. Nakatuon lang ang atensyon niya sa laman ng kanyang account. Napaka-plastic niya.
Narinig niyang may nagsasalita sa loob ng kusina nung dumaan siya. Tingnan niyo kung gaano siya kahinahon nung pinuri siya ng direktor, kagaya ng isang veterano. Malay natin kung ganoon nga talaga siya. Isa pang nakakairitang boses ang humagikik. Sa sobrang inosente ng itsura niya, posibleng may kwento sa likod nito. Ano ang narinig mo? Shh! Maririnig na hinaan ng taong iyon ang kanyang boses. Ang dinig ko, nakuha daw ni Pamela ang sale dahil may tumutulong sa kanya. Sino? Si Mr. Fortalejo. Ang dinig ko, niligawan daw niya si Pamela ng mga estudyante pa sila. Hindi siya tumigil, pero ayaw pumayag ng babae. Malamang hindi iyon si Joaquin Fortalejo. Bakit niya tutulungan si Pamela at hindi ang girlfriend niya? At saka 3 buwan ang ginugol niya ni Monica sa kliyente na yon? Kahit na si Joaquin pa ang tumulong sa kanya, hindi rin niya yun makukuha. Ang ibig mong sabihin, may mas malaking tao pa ang tumutulong kay Pamela? Nagbulungan ang grupo ng mga tao bago sila humalakak. Nang mabagot siya, aalis na sana si Pamela na makasalubong niya ang nanlilisik na mga mata ni Monica. Naalarma siya at bumilis din ang tibok ng kanyang puso, ngunit nanatiling mahinahon ang ekspresyon ng kanyang mukha. Magandang umaga, Miss Coronel. Pinag-cruise ni Monica ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib at gumiti siya. Paano magiging magandang araw ko kung araw-araw kitang nakikita? Tinikom ni Pamela ang kanyang mga labi. Wala siyang intensyon na makipagtalo kay Monica. Lalampasan na sana niya si Monica nang bigla niyang hinarangan ni Monica. Huwag mong isipin, hindi ko alam ang ginagawa mo kapag walang nakatingin sa'yo. Nagmamataas si Monica. Pamela, alam mo sa sarili mo kung paano nagawang i-close ang deal. Tinitigan siya ni Pamela. Makikita sa kanyang mga mata ang matinding galit. Karaniwan na nakangiti siya at mabait at bihira na maging malamig at seryosong ekspresyon ng kanyang mukha. Para bang naging ibang tao siya at di napigilan ni Monica ang mapaatras. Paano na-close ang deal? Mariing inulit ni Pamela ang bawat salita. Base sa mga kakayahan ko, yung sales proposal na pinagpuyatan ko na 1 buong linggo at ilang beses kong inayos. Masiya si Mr. Acer sa proposal ko. Iyon ang dahilan kung bakit niya pinirmahan ito. 3 buwan mo itong tinrabaho at di mo pa rin ito nakuha dahil talunan ka. Pero sa halip na pag-isipan mo, kung ano ang mali mo, sinisisi mong iba dahil mas nagsikap sila kaysa sa'yo? Ha? Nagsumikap ka? Lalong sumama ang tingin ni Monica kay Pamela. Nagsikap ka na makatungtong sa kama ng isang lalaki. Iniisip mo bang magagawa mong lahat ng gusto mo dahil lang kinakampihan ka ng direktor? Monica Coronel, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Anong kinalaman nito sa direktor? Halos hindi ko nga nakausap ang direktor bago ko na-seal ang deal na to. Anong malay ko? Siguro nga hindi mo siya kinakausap sa loob ng kumpanya. Pero baka maraming beses mo yung ginawa kapag walang nakakakita sa inyo. Ikaw! Namula sa galit si Pamela. Nakuha ng pagtatalo ng 2 babae ang atensyon ng mga tao. Sinubukan ng ibang taong mamagitan at paghiwalay ng 2. Ngunit hindi tumigil si Monica at di payag si Pamela na insultahin siya ng ibang tao nang walang dahilan. At pilit niyang pinarating sa direktor ang nangyari. Habang nakikipagtalo pa sila sa isa't isa. Lumapit sa kanila si Joaquin. Nasa opisina tayo. Anong ginagawa niyong 2? Tinagalitan sila ni Joaquin. Sa labas kayo mag-away kung gusto ninyo. Nasa opisina na kayo ngayon. Bumalik kayo sa trabaho. Tumingin ng masama sa kanya si Monica at tumalikod siya. Habang nanatili namang nakatayo si Pamela nang may namumulang muka at nakatikom ang kanyang mga labi. Tinuloy ni Joaquin ng mga tao at inilan niya si Pamela sa isang tabi. Huwag kang bumaba sa level ni Monica, ang sabi niya. Masama ang ugali niya at mayabang siya at napakataas ng tingin niya sa sarili niya. Hindi niya matanggap na natalo siya sa iyo sa pagkakataong to. Hindi ibig sabihin nun na po pwede niyang insultohin ng ibang tao. Tama, tama. Kasalanan niya ang lahat. Nakangising tumingin sa kanya si Joaquin. Pam, ako nang humihingi ng tawad para sa ginawa niya. Inangat niya ang kanyang kamay upang tapikin ang balikat ni Pamela. Ngunit natauhan si Pamela at agad niyang naiwasan ang kamay ni Joaquin. Hindi napigilan ni Pamela na mangilabot nung napatingin siya sa mga mata ni Joaquin. Hindi na kailangan, ang sagot niya. Alam ko na masama ang loob niya dahil nawala sa kanyang deal. Hindi ko ito didibdibin.
Pero sana ipaalam mo sa kanya na hindi ko to papalampasin nang ganon-ganon lang. Kapag ininsulto niya ako ulit, makakaasa ka. Tawang-tawa ang mga mata ni Joaquin. Ngunit nanatili itong nakapako kay Pamela. Karaniwan ay tahimik at mahinhin si Pamela. Ngunit para siyang isang matinik na rosas na nakikipagtalo siya kay Monica kanina. Bago para kay Joaquin ang ugaling ito ni Pamela. Pam, ituring mo to bilang paghingi ko ng tawad. Huwag kang hihindi. Ayos lamang ako. Tumingin sa kanya si Pamela. May baon akong tanghalian. Ayokong kumain sa labas. Mga tirang pagkain mula kagabi? Hininaan ni Joaquin ang kanyang boses at gumisi. Pam, di dapat kumakain ng tirang isang magandang babaeng kagaya mo. Yung baon ko lang kakainin ko. Tinitigan sa ni Pamela. Mr. Fortalejo, aalis na ako. Dapat bumalik ka na rin sa opisina kung ayaw mong magwala na naman si Monica kapag nakita niya tayong magkausap. Pam, ayaw mo ba talaga akong kausap? Makapal ang mukha ni Joaquin at mahirap siyang itaboy. Ayaw niyang tantanan si Pamela. Nung napagtanto niya na hindi gumagana ang ginagawa niya, nagkaroon sana isa pang ideya na nakangiti niyang sinabi kay Pamela na hindi lang ako ang kasama mong kakain sa labas. Meron akong kliyente dito. Huminto si Pamela at mukhang nagdadalawang isip siya. Mga kliyente sila mula sa Francia. Tiningnan ko ang impormasyon ng mga empleyado ng kumpanya at ikaw lamang ang tayong kamukha ng Feransay sa kolehiyo. Tama? Natiling natahimik si Pamela. Bukas dapat ang dating ng kliyente kaso nagbago ang schedule ng flight nila. Fully booked ang interpreter na inupahan ko ngayong araw kaya pwede ba akong humingi ng pabor sa'yo? Pam? Gusto sanang tumanggi ni Pamela, ngunit kakaunti na lang ang mga kliyente ng kumpanya mula sa ibang bansa. Malamang bigatin ng kliyenteng to dahil si Joaquin ang kumakausap dito. Posibleng mawala sa kanila ang kliyenteng ito kapag hindi siya sumama. Isa pa makitid ang utak ni Joaquin. Ituturing niyang pagsuway sa utos niya ang hindi pagsama sa kanya ni Pamela. At posibleng pag-initan niya si Pamela. Sa isang restaurant naman sila pupunta. At malabong mga has si Joaquin na hipuan siya sa isang pampublikong lugar. Pamela? Idinagdag pa ni Joaquin. Na makita niyang magdadalawang isip si Pamela. Kapag nakuha na natin ang deal na to, matatanggap ko ang komisyon. Ano sa tingin mo? Itinikom ni Pamela ang kanyang mga labi at pumayag siya. Nakarating sila ni Joaquin sa Eteros Hotel na malapit sa kumpanya nila pagkalipas ng ilang sandali. Meron ngang dalawang blonde na foreigner na naghihintay sa kanila doon. Binati sila ni Pamela sa salitang Feransay at ginawa niya makakain niya upang i-interpret ang sinasabi nila. Pasado sa mga kliyente ang kakayahan niya. At nung matapos ang pagkain nila, mayroong indikasyon na magkakaroon isang collaboration. Doon lamang napanatag at ngumiti si Pamela. Kampante niyang tinaas ang kanyang baso para mag-propose ng isang toast para sa maganda nilang kooperasyon sa hinaharap. Nagkataon namang nasaksihan ito ni Hinaro na napadaan sa lugar. Napahinto siya, tinitigan niyang maigi ang babae. Inisip niya na marami na siyang nakitang magagandang babae noon. Ngunit nung nakita niyang ngumiti si Pamela, pakiramdam niya ay namukadkad ang lahat ng bulaklak sa mundo. Napakalakas ng kanyang karisma. Hindi nakapagtataka na ipinagpariba ni Denver ang plano niyang bumalik ng Centralis. Tila mas gugusto niyang kasama magandang babae na ito kesa naman sa kanyang imperyo. Natawa si Hinaro at nilabas niya ang kanyang phone upang tawagan si Denver. May appointment ako sa Eteros at nakita ko na naman ang sis-in-law ko. Walang sumagot sa kabilang linya. Katahimikan ng karaniwang reaksyon ni Denver. Hindi ko alam na marunong pala siyang magsalita ng Feransay. Nakakagulat. Napakabait na mga foreigner, nakausap niya, pero medyo mukhang mangyakis yung lalaki na nakaupo sa tabi niya. Laging nasa likod ng upuan ng sis-in-law ang kamay niya. Address. Lumamig ang boses mula sa kabilang linya. Ayokong paulit-ulit. Agad na tauhan sa Hinaro at binigay kay Denver ang lokasyon bago siya bumuntong hininga. Naglakad ang mga kliyente papunta sa exit ng hotel at kumaway upang magpaalam sa kanila si Pamela. Nang babalikan sana ni Pamela ang kanyang pitaka, biglang hinawakan ni Joaquin ang kanyang kamay. Konti pa lang nainom mo, hindi ba? Medyo lasing na si Joaquin at lalo naging mapangahas ang mga tingin niya kay Pamela. Sige na, bumalik na tayo sa loob at uminom pa tayo. Hindi na kailangan.
Gustong kumawala ni Pamela sa pagkakahawak niya sa kanya, ngunit lalong humigpit ang hawak niya sa kanyang kamay nang dumaan ang mga mata niya sa buong katawan ni Pamela, lalong-lalo na sa kanyang leeg. Pam, alam mo ba kung gaano ko kaganda? Mr. Fortalejo, masyado nang marami ang nainom mo. Habang nagpupumigla si Pamela, nakawala ang isa niyang kamay at iniligay niya ito sa bulsa ng kanyang pantalon sa gitna ng pagtatalo nila. Hindi ako lasing. Inila siya ni Joaquin papunta sa kanyang mga bisig. At huminga siya na malalim. Pam, hindi kita nakalimutan. Mas maganda ka pa kaysa sa putang Monica na yon. Hindi ko siya papatulan kung hindi shareholder ang tiyuhin niya. Pam, kaya ko ibigay sa iyo lahat maliban sa status kapag sumama ka sa akin. Pwede kita ipakilala sa mga marami pang kliyente at matutulungan kitang makapag-close sa mas maraming sales. Basta't paliligayahin mo ko. Kukunin ko mga bituin at buwan para sa'yo kung yun ang gusto mo. Napasigaw si Joaquin bago niya matapos ang sinasabi niya. Nanigas si Pamela bago siya hinila ng isang malaking tao papunta sa likod niya. Pagkatapos ng ilang kalabog, tumilapon si Joaquin na parang isang patay na aso at namimilipit siya sa sakit sa lupa. Nakikita mo na ba ang mga bituin at buwan ngayon? Agad na nawala ang kaba ni Pamela nang marinig niya ang malalim at seryosong boses na iyon. Yumakap siya kay Denver habang nakakapit sa kanya mga kamay niya at nakangudngod ang mukha niya sa kanyang dibdib. Napanatag ang kalooban niya dahil sa malakas at tibok ng puso ni Denver. Halos sumagulhol siya nung nakita niya si Denver. Nakita niya ang buong pangyayari. Iniisip kaya niya na nakikipagkita siya sa ibang lalaki habang wala siya? Denver, kasi ayos lang ang lahat. Marahan niyang inimas ang likod ni Pamela. Nandito na ako? Ano ang gagawin ni Denver ngayong kinakailangan niya nang bumalik ng Centralist at harapin ang tunay niyang pagkatao? Handa ba siyang isama si Pamela o iiwan niya ang asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.